Yun. So, sa mga hindi makaka-attend, ito pong meeting is ilalagay ko po sa Google Classroom. Again, ulitin ko lang sa 4A, mire-retain natin yung Google Classroom. Bago na po ito mga topics natin, wala na po yung dati. Tapos yung Google Drive folder ninyo, same pa rin po as is yung kung saan kayo nagsasend ng dati. Ang gagawin nyo lang po, ito mga activities nyo, maglagay lang ng new folder dito na pangalan yung electives 412. Tapos i-move lang yung lahat ng files. Ito si Agila, may kulang po sa akin to. Andiyan ba si Agila? Parang ganyan lang po yung gagawin nyo. Tapos, yung mga bagong activities na gagawin nyo para sa subject na Visual Graphics Design, dito nyo na isasubmit. Para hindi na po tayo magdoble-doble. Okay, malinaw naman po siguro. 4A, malinaw ba? Malinaw po. Darin yata akong sounds pala. Ang sounds pa. Check nga. Are you trying to learn Photoshop but everything's complicated? Then this video is for you. Everything you need to know to get started in just... Okay, narinig ba? Hindi ko kasi kayo marinig. Hindi ko alam kung sira yung speaker ko o wala lang talagang sumasagot. Patry nga ulit. May sound, sir. May sound. Ayun, okay. So, ayan. Okay, rinig ko na kayo. Yan, good. Okay, so sana malinaw po lahat. Doon naman sa hindi kasi naka-record kanina. Sa Porlad. Saan na yung Porlad? Hirap, no? Okay, so now yung sa Porlad naman, balik tayo sa Porlad. Nakapag-submit na kayo. Meron ako ditong 9 respondents doon sa Google Forms na sinubmit ko sa GC nyo. Ayan, nakuha ko na mga information. Kailangan na-access nyo itong folder na to. Okay, so in a way, para ma-access nyo to, so meron na kayong individual folder dyan. Pwede through phone, kung meron kayong app na Google Drive, open nyo yun, tapos hanapin nyo itong share with me. So pag-click nyo ng share with me, hahanapin nyo yung folders na ang pangalan ng folder yung pangalan nyo na ginawa ko. So hindi ko siya makikita dito kasi sa akin nanggaling yung folder na yun. So ganyan. Okay, tapos pag nakita nyo na yan, ang una nyo gagawin, kasama na rin sa 4A, may mga registration form na kayo siguro naman, i-picturean nyo po yun tapos i-submit nyo dito. Kailangan may upload nyo yan dito. Okay, yung latest na pang second sem. Para malaman natin kung naka-indicate ba yung subject nyo sa akin. Kasi mahirap pag nagka-problema sa huli na. So dapat sa una pa lang titignan natin kung tama ba yung mga enrolled subjects ninyo. Baka mamaya pumapasok kayo, wala naman pala kayo enrolled subjects sa akin. Okay, malinaw, BSIT4 LAD saka BSIT4A ha. So ilalagay po dito yung inyong registration form. Meron na po ba lahat? Saan magagaling yung registration? Sir, wala pa kami, sir. May mga teacher hindi pa nagbibigay ng grades. Sobrang busy daw. Ano yun? Wala, di binibigay sa amin, sir, yung yellow hanggang di kompleto yung grades namin eh. Pero may nakalagay na subject yun. Sir, natanong naman namin kay Ma'am Rodilio yung mga subject. Sige, Sure naman yun, sir. pag may time, kahit hindi nyo makuha yon, basta mapicturean nyo lang sana para at least meron tayo yung reference dito para sigurado. Sige, sir, kausapin namin mamaya sa school. Try nyo lang, baka pwede. Kahit picturean nyo Sige lang, po. huwag yung kunin para may upload nyo lang din dito. Sige po, Sir, sige po. kuha pa ako ng grade sa inyo, sir. Sige, hanapin mo lang ako. Okay, Sir, baka next week po ako papunta. Sige po. Sa 4A may problema ba sa registration form? Meron naman na siguro lahat. 4A. Sir, meron. Sir, ganoon din, sir. Ano Hindi po? pa rin binibigay Ganun din sa amin, sir. Aray ko. O ganun na lang din gawin. Kung pwede nyo, kung may time, kung makakapunta kayo dito, try nyo pumunta. Kahit si Eliza, try nyo kung pwede picturean lang. Tapos, para meron tayong may upload dito sa mga folder niyo.
O yung mga iba, kagaya na ito ni Albero, kung naka-enroll pa rin, kayo na maggawa ng organize nyo itong mga old activities, isama nyo sa isang folder. Okay, so now let's proceed sa ating introduction. Actually, meron akong ipi-play na video dito, pero hindi ko na siya ipi-play kasi pagka share screen ko lang ngongo. So ngayon, mamaya na lang siguro after the meeting, lahat kayo kasama yung Portland is naturuan ko na kung paano gumamit ng Adobe Illustrator. Okay. Iano ko lang din pala muna yung short introduction dun sa visual graphics design. Teka, hanapin ko lang. Okay, so ito, kita na yung kulay orange na to. Short lang to, mabilis lang to. Para at least medyo format. So ito po yung subject na iti-take nyo ngayon, Visual Graphics Design, NC3. Qualification din po siya ni TESDA. So after, kapag nakapag-training po kayo nito, is pwede rin po kayo mag-take ng national certification, exam din, assessment. Okay? So sa Visual Graphics Design, qualification consists of competencies that a person must achieve to design and develop visual graphics designs for logo, print media, UX, UI, product packaging, and product window display. So last time na-handle ko naman both ng 4LAD and 4A. Tapos na tayo sa Adobe Illustrator. Actually, part siya ng Visual Graphics Design. Okay, so hindi ko lang kasi, kaya yun yung nilagay ko doon kasi masyadong malawak yung sakop ng subject na to. Kaya yun na yung inuna ko para at least kapag alam ko naman na ma-handle ko kayo ngayon, itutuloy na lang natin kung saan tayo na. Okay? So ito po yung kanya mga basic competencies. Lead workplace communication, lead small teams, develop and practice, so and so on and so forth. And then almost the same lang din naman kasi siya sa ibang core competencies. Ayan, yung common competencies naman, ayan naman po. Dito lang po siya nag-iba sa mga core competencies. So dito kung makapapansin nyo, meron siyang 6 na core competency. So number 1, develop designs for a logo. So I'm sure, lalo na yung 4A is nakagawa na ng mga logo nila. So kagayan, siguro kung may time pa para mas pagandahin pa natin kasi yung mga outputs nyo ng mga nakaraan, most of you is hindi maganda yung mga naging outputs. So kung kaya pang baguhin, mas pagandahin, much better. Okay, para mas maganda yung pagiging pagde-design or paggagawa nyo ng logo. Okay, and then yung develop designs for print media, I think wala pa yata to kasi nag-focus tayo kung paano gamitin yung Adobe Illustrator. So dito, pagka develop designs for print media, ito yung mga nakikita nyo sa mga printing. Pwede siyang mga flyers, brochure, pwede rin yung sa mga screen yung nakikita nyo mga design. Okay, yung mga post yan, yung for example, tarpaulin, billboard. So, ayan po yung mga tinatawag natin print media. So, ito po muna yung ito yung isusunod natin, yung mga print media na yan. And the next one is develop design for user experience or UX. Actually, magkasama tong dalawa, yung core 3 and core 4. Develop designs for UX and develop designs for user interface. So, dito naman, dito kayo magde-design ng website. Okay? So sa designing ng website, hindi nyo kailangan man na marunong kayo mag-coding. So design nga lang eh. So ibig sabihin, i-design nyo kung paano yung workflow ng website na ipe-present nyo sa client. Okay? So yung parang yung visualization niya or yung mga interface ng website na gagawin nyo without using any programming language. So design lang talaga siya. Okay? So may mga gagamitin tayong mga software application dyan, user experience and user interface. Okay? And then ito naman, yung pang-5 niya is develop design for product packaging. So, nagawa nyo yata ito. Tama ako, di ba? Sa 4LAD, nakapag-create kayo ng product packaging. Ako, naitapon ko na. Parang ganito.
Pero yung papel, laman kasi ito ng papel eh. Naalala nyo pa ba, Legaspi? Kung meron kayo nagawa nun? Wala, sir. Hindi tayo umabot dyan, sir. Ah, hindi. Sayang. Oh, sa 4A kasi, ayun yung last nila. Okay, so ayan po yung develop designs for product packaging. Ang purpose naman po nito is parang meron kayong product. For example, may client kayo na merong bote na ganyan tapos walang design. So ayan, pwede nyo lagyan ng design ng mga sticker tapos pwede na rin yung packaging kung paano nyo siya i-present ng presentable. Okay, yung box, susukatin nyo yan. Parang ganun. Okay, so sa 4A kasi napagawa ko yan. Pero move on na tayo dito sa susunod na topic. Okay, and then yung last naman nito is design booth and product window display. So dito naman is gumagamit tayo ng software kung saan pwede nyong i-model or i-design yung magiging pwesto nyo kapag magtatayo kayo ng mga booths or kung magbebenta na kayo ng mga products ninyo, kung anong itsura ng tawag dito, mga tables ninyo, chairs, and then kapag yung booth mismo na 3D design yung gagawin nyo dito. May mga software applications na ginagamit yan. Pero expect nyo na, kasi nga sobrang haba nito, hindi natin kaya yan. Kahit nagsimula tayo nung umpisa nung SEM, hindi talaga to kayang ituro ng lahat. Kaya pinaghinihimay-himay namin to. Okay, so siguro kung ano lang yung kaya nating abutin, siguro kaya natin umabot dito sa web design. Okay, try natin kung makakaabot tayo ng web design. Mas maganda yon, at least matututo kayo. Or kung marunong na kayo, much better. Okay, so yan po yung 6 na core competencies ng Visual Graphics Design and CE3. And then, ano pa ba to? So yan, a person who has achieved. So ayan naman, ito naman is kung ano yung mga pwede nyong applyan na trabaho or career kapag kayo ay nakakuha na ng BGD and C3. Ayan po yan, mga yan. Okay, and then ito po yung mga software applications na ginagamit sa assessment. Okay, so hindi po kayo pwedeng gumamit doon ng Canva kasi kapag nag-assessment, yung mga professional software po yung mga ginagamit natin. So like yan, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe XD, and then yung SketchUp. Okay, so ngayon kasi meron na mga counterpart to na mga parang web tool. Sa browser na lang, meron silang inaalok na subscription na kayang gawin na mas maganda. For example na lang, si AI and Photoshop, compare na natin si Canva. Yun na, may mga ready templates na, di ba, na parang kukopyahin mo na lang, i-edit mo na lang yung text. So sa assessment ng testa, hindi pa pwede yung ganun. Kailangan marunong kang gumamit ng mga professional software, which is kayo mismo yung mag-create ng design nyo from scratch. Okay? Tapos ito naman si XD, Adobe XD, ginagamit ng software na to para mag-design naman ng UX UI, web development. So dito, counterpart naman nito, pwede natin sabihin si Figma. Okay, so yun, parang ganun din siya. Kaya lang si Figma, internet-based and then subscription din. Compare dito. Ito, walang internet, kumbaga, yun din, from the basic. Walang mga ready templates na pwede nyo pagsundan. Tapos, ito naman si SketchUp Pro. Hindi ko lang sure kung meron ng mga web tool or online tool na counterpart nito. Dito tayo pwede mag-create ng mga 3D na kagaya nun yung mga booth display. Okay, like kagaya niya, ano bang magiging, para mag-architect kayo, gagawa kayo ng 3D animation ng anong perspective na magiging store nyo or tindahan ninyo. So yan. Ngayon nga, gaya nga ng sabi ko sa inyo, hindi natin kakayanan ituro lahat to kasi masyadong mahaba. So at least, alam ko, all of you naman is marunong nang gumamit ng Adobe Illustrator. Now, mag-focus naman tayo ngayon sa Photoshop, tapos proceed tayo and so on and so forth kung kaya pa natin. Okay? So siguro naman yung iba sa inyo is marunong na. So kung marunong na, much better, mas madali nyo magagawa yung mga activities na ipapagawa ko sa inyo. Okay, dadating po tayo dyan, may nag-send. Si Gubante. So okay, so nabasa ko naman, dadating tayo dyan mamaya. So yan po yung ating intro sa ating visual graphics design. Now, yun nga, magpo-proceed na po tayo doon. So after nun, dapat kasi ipi-play ko tong video na to. Are you trying to learn Photoshop, but everything is very complicated? Ayan. So parang ito is parang insights, introduction sa Photoshop ko na kasi sisimulan to since na meron na kayong Adobe Illustrator.
Hindi ko lang siya ma-play, hindi ko na lang siya i-play dito sa ating online. Panoorin niyo na lang ito mamaya, nasa Google Classroom naman. Para at least magkaroon kayo ng insights, ano ba si Photoshop, ano ba yung kaya niyang gawin, para dun sa mga hindi pa nakakaalam. Pero kung alam niyo naman po, panoorin niyo pa rin para at least mapanood niyo. So, mga 17 minutes lang naman siya. Okay, so hindi ko na po siya i-play ha. So after the meeting, saka nyo na lang din po panoorin. Maliwanag po? Ako na naman sumugot. Speaker pa ako. Hello, nandiyan pa ba kayo? Tigil ko na ba? Wag, sir. Ayun. Wag, sir. Alam ko, tigil ko na eh. Ayun. Okay, next. So, for example, napanood nyo na yan. Pupunta na ngayon tayo sa Photoshop. So, paano ba tayo gagamit ng Photoshop? So, syempre, unang-una, paano kayo magkakaroon ng application ng Photoshop? So, dating gawi, kung saan po tayo, kung saan ko tinuro sa inyo kung saan magda-download ng save, pwede po kayong gumamit ng torrents or kahit anong gusto nyong way para makapag-download ng gusto nyong application software. Pero ito, tested ko na kasi, kaya ito yung binibigay ko lagi. Kita naman yung screen, di ba? So, si getintopc.com. So, dito kayo pwede mag-search ng mga software na gusto nyong gamitin. Now, since na Photoshop ang gagamitin natin, yun yung isa-search natin. So, kapag nandito na kayo sa landing page niya, meron ditong search engine. So, type nyo lang po Photoshop. Tapos, sama nyo na yung 2021. Kasi 2021 po yung version na gamit ko. Para at least pareho tayo ng interface. Baka mamaya kasi, yung mas latest sa kanya, mag-iba yung interface. Maguluhan kayo pagdating sa pinapanood yung video, tas kayo nagagawa. So, para at least pareho lang tayo. Hindi pa kasi rin ako nag-download ng panibago. Yan na lang din ang gamitin para sa inyo. Okay, so yan. Ito, lumabas. So, Adobe Photoshop 2021. Free-download to ha. Okay, so hanapin nyo lang po yung download link. Ayan. So pag na-download, click nyo lang tong download. Ayan, 2.3 gig po yung size niya. Tapos may password po yan. Naka-WinRAR po siya. Hindi ko na po siya i-download ha. So marunong naman po siguro kayo mag-download lahat. Through browser lang po ito. So hindi na po kayo gagamit ng ibang application para ma-download. So sa browser lang din po mismo. So pag na-download na po yan, after ma-download, ma-finish, need nyo pa yata siyang i-extract using WinRAR or WinZip. Tapos, manghihingi yun ng password. Ito yung password, 123 lang. Okay? So, pag na-extract na, tip lang, kung meron kayong antivirus, i-disable nyo muna. Kapag na-download nyo na, baka kasi yung ano neto, installation files nito, may mabura. Kasi usually, dinedetect siya as false na infection. Okay, so alam nyo na, hindi naman kayo nagbayad. Hindi naman natin to binayaran. So, ganun yung possible na mangyari. Pero safe to, na test ko naman siya. Hanggang ngayon, ito yung ginagamit ko. Off nyo yung antivirus and then kapag mag-i-install na, disconnect kayo sa internet para sure. And then alam ko meron din naman siyang instruction na naka-notepad. Pwede nyo basahin yun, line by line, para at least ma-install nyo properly dyan sa gagamitin yung computer or laptop. Kasi minsan, kapag na-download na nila, recta install, tapos nagkakaroon ng problema, nagiging trial version, or nag-error, hindi mabuksan, ganun po yung nagiging problema. So make sure na basahin yung instruction bago nyo i-install. Kasi kapag inulit nyo, parang hindi na yata siya hanap na kayo ng ibang pagda-downloadan. Okay, so sana maliwanag po pagdating sa installation. So dito po muna tayo magpo-focus sa Photoshop. Kaya pa ba to? Sige, mabilis lang naman yung activity na papagawa ko sa inyo. Okay, so once na na-download na, doon lang po yan sa may mga gamit na sarili. Pero dito po, yung mga wala po, pwede po tayong gumamit dito sa school. Friday po yung schedule natin. Sana, Thursday pa lang ngayon. Sana wala tayong kalaban sa kwarto na 2-1. Hindi ko pa po kasi talaga makita. Aware naman po kayo sa ongoing na tinatapos pa namin yung JDBP hanggang January, last day pa siya ng January. So siguro February pa siya matatapos. Titignan natin kung
by next week kung pwede kayo makapag face to face para gawin tong activity. Recorded naman to. Okay, now, kapag na-install na nyo na yung Photoshop sa computer nyo, meron din naman doon sa room 201. Hanapin nyo lang yung shortcut icon niya. Ito yun. Nakita yung screen. Hindi ko alam kung kita yung screen ko. Ayan, minsan may lumalabas na ganito kapag na-install nyo na. Quit nyo lang. Okay lang yan. Yung sa akin, laging may lumalabas na ganun. So, ayan. So, ito na po si Photoshop. Okay, hindi ko na po may explain sa inyo kung ano-ano ba yan. May tools pa dito, kung ano mga interface na kailangan kasi nandoon na po yun sa video introduction na sinend ko sa Google Classroom na ipapanood ko sana sa inyo. Pero after this, pwede nyo panoorin para mas malinaw. Kasi pag dito ko nga play, hindi maganda yung audio, yung sounds nyo. Okay, now kapag nakabukas na si Photoshop, ang gagawin nyo lang, kailangan meron po kayong picture nyo. Gagawin natin kasi dito, first activity na papagawa ko sa inyo is background removal. Okay, so para transition na agad tayo sa print media. Okay, now, ang kailangan, ang unang requirements, naka-record to ha. Unang requirements is kailangan meron kayong solo picture, kahit half body lang, na naka-uniform. Yun yung gagamitin natin. So mag-take kayo ng picture nyo na half body, kahit half body lang. Yun yung i-edit nyo sa Photoshop. Like for example dito, meron ako ditong sample picture ng mga students. Pero kayo isa lang ha, kahit isa lang kayo. Or kung gusto nyo may kasama na classmate, kailangan naka-uniform. So now, meron na kayong ganyan. Para ma-drag and drop nyo siya, wait lang. Siguro naman alam nyo kung paano siya i-open sa Photoshop. Ito, meron kasi yung mga sample dito. So kapag ganyan, may mga pictures na kayo na ready, ayan, pwede nyo i-drag and drop lang tapos ma-open na siya. So ayan, pagka drag and drop nyo, ito na yung nalabas sa kanya. Now, ang kailangan natin dito is tatanggalin lang natin yung background. So dito, in this case, white background lang siya. Pero pwede yan, depende sa picture na i-provide nyo. Kukunin lang natin, syempre, yung mga students or mga tao, yung picture nyo pag kayo nagagawa. Kayo mismo, kailangan kayo mismo mukha nyo with uniform. Now, paano po natin i-remove yung background? Sa online, sa website, madali lang, di ba? Upload mo lang yan dyan, tapos hintay ka lang ng konti, i-remove na automatic. Pero dito, dapat alam nyo kung paano siya mismo ginagawa. So, para hindi kayo nakadepende sa mga AI website lang. So, para at least kayo mismo, alam nyo kung paano. So, by using Photoshop, pwede nyo gamitin yung tool na to, Quick Selection Tool. Nagang ba ako? Itong quick selection tool natin is meron pang ibang tool na kasama. So tatlo po yan. Meron tayong object selection tool. Ang nakaselect ngayon, nakalabas na icon is quick selection tool. Tapos meron tayong magic wand. Okay? So ang pinaka-easiest way, yung object selection tool. Ito kasi is automatic na ise-select niya kung ano yung parang si Photoshop na mismo. Yung mag-create ng selection kung ano ba yung subject na gusto nyong i-select. So magke-create muna kayo ng selection. So ayan, naka-select na yung ating object selection tool. So kanina, naka-quick selection tool siya. So kung gusto nyo gamitin yung object, i-right click nyo lang tapos lalabas tong drop-down arrow selection. So click natin tong object selection tool. Tapos may kita nyo dito sa control. Yan, nag-iiba-iba to ha. Alam nyo naman yan na pag gumamit kayo ng AI. So pwede nyo i-click na lang dito yung select subject. So yan, naglo-loading siya. So yan, ibig sabihin nun, si Photoshop na mismo yung mag-create ng selection kung ano ba yung gusto mong i-select. Wala kagaya niyan. Sakto, yung na-select niya nga yung subject is yung tao. Okay? Yun nga lang, hindi siya perfect. Okay? Kagaya nito, yung selection niya sa ulo, tama naman, di ba? Ngayon, pagdating dito sa side na yan, kung mapapansin nyo, zoom natin, alam nyo na rin yung zooming and panning yan. Ayan, meron tayong nakuha na, meron siyang sinelect na hindi kasama. So, like dito. So, dapat kasama to kasi part siya ng body ng tao na to. Okay? So, paano natin ngayon i-edit yung selection? Now, pwede tayong bumalik ng quick selection tool. Right-click lang. Tapos, may makikita kayo ditong option. So, dito, mag-add kayo ng selection. Ayan po yung nakaselect sa kanya by default. Pag eto naman, subtract from selection. Okay? So, ayan. By default, naka-flash siya. Add lang natin. So, ito yung selection natin, di ba? Add lang natin siyang ganyan. Okay. Now, nagkaroon ng problema. Sumama yung kulay na to.
yung mga green, pati itong black na to. Pwede natin siyang isubtract naman ngayon. Nakita nyo, naka-minus na yung ano natin. Yung cursor natin, mouse cursor. Click nyo lang ganyan. O, yun naman. Nagkaano naman. Nadamay naman to. Click lang ulit yung plus. Tapos add natin. Yan. Hanggang sa ma-select niya yan, tama. Okay, so now, para mag-shortcut naman, para hindi kayo click ng click dito, pwede nyong pindutin yung alt. So, pansinin nyo maigi yung ating button. Malaki ba yung plus? So, sa paglaki naman ng size, ang shortcut nito is open and close bracket. Kung ayaw nyo naman ng shortcut keys, ito naman siya. Yan, yung size niya, maximum na 500. Ay, hindi na gano'n. Yan. So, dito naman. Diyan, banda. Okay? So, ang shortcut naman ng plus minus, add and subtract selection, alt lang. So, pag hindi kayo naka-press ng alt, by default naka-plus siya. Tapos, kung gusto nyo i-subtract, press nyo lang, hold nyo lang yung alt, saka siya magma-minus. Ayan. Naka-hold yung alt ko niyan. Tapos yan, ayusin na natin. And then yung panning, same pa rin po sa Adobe Illustrator, pati yung zooming. Now dito, hindi sinama yung selection ni Photoshop. Nag-ano ako sa oras, konti na lang. O, para ma-select natin siya, add lang natin yan. Kasama na natin yung table. Ayan. Okay na yan, di ba? O, dito na lang. Add na lang din natin to. Bibilisan ko na po kasi may limit yung time natin para isang record lang ako. Para hindi na mahati. Ano ba? Hakatingin ko ba? 2 minutes. Para hindi ko aabutin to. O sige, ganito po. Kasi parang alanganin yung 2 minutes na time remaining. Ito, putulin ko muna po dito sa selection tapos magsisend ako ng round 2. I-edit ko na lang din yung recorded video mamaya para isang video lang din. Putulin ko muna to kasi nga free lang yung ginagamit natin sa Zoom. So may limit lang to na 30 or 45 minutes. Tapos mag-send na lang ako ng another link para ma-reset yung oras natin. Malinaw po ba? Sige, end ko muna to. Magsisend ako ng another link. Wait nyo lang.